At ang pagpapatuloy ng kwento at ipinaliwanag ni Allen ang tatlong servants ni Refine ni Lazy Lanlot ay ito ang legacy ng maalamat na alchemist Soul Kenshare at sumang-ayon si Lazy Lanlot at dagdag pa na sabi ni Allen paano ka nagkaroon ng ganito talito. At binaliwanag ni Lazy Lanlot ang maraming taon na ang nakalilipas, isang tao na naglakbay sa paligid ng Sage Guild ay nagsagawa ng pananaliksik sa alchemy ng pagsasama-sama ng mga kaluluwa. At dahil sa mga potensyal na panganib ng alchemy na ito ay ipinagbawal ito ng imperyo. At itinagol din ng taong ito sa akin ang kanyang pagkakakilanlan at siya ang aking ina, si Elena Ranlot. Sa pagkakaalam ko, iyon ang panahon ng kasaysayan na hindi gustong malaman ng aking ina sa iba. Mula noon, inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga kapangyarihang Seikiko ay maging sikat bilang isang psychic genius na kinikilala ng Empire. At ang Soul Temperator ay naging isang lihim at bagamat naging dahil ito ay isang sekreto ay hindi na ito mahalaga. At nabigla si Allen sa kanyang nalaman at sabay sabi niya hindi mahalaga at iyan ang hinahanap ng malalaking lalaki. Lalaban ba ang batang ito sa langit? At dagdag pa na sabi ni Lei Shu Lanlot sa madaling salita, hindi mahalaga ang bagay na ito at maaari kitang bigyan ng isang bote ng Dragon Breath Potion at huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa aking mana bilang Soul Temperator, okay. At sabay sabi ni Allen hindi naman importante at tinatakot mo ako at ano nga ba ang ginagawa ng potion na ito, first time kong makita ito. At sabay sabi ni Lei Shu Lanlot kay Allen alam mo napakalimitado ang ating enerhiya, lalo na sa mababang yugto ng Sail. Bilang karagdagan sa natural na pagbawi at sinisipsip din natin ang mga natural na puwersa sa paligid natin upang mabawi ang enerhiya. Kahit na sa napakaliit na halaga at ang epekto ng Dragon Breath Potion ay lubos na makapagpapahusay sa ating kakayahang sumipsip ng kapangyarihan ng kalikasan at magbibigay daan sa atin na makabawi ng enerhiya ng mas mabilis at malaking tulong ito sa ating paglilinang at pagkatapos narinig ni Allen ang sinabi ni Lei Shu Lanlot ay agad ninyang inagaw ang nasa kamay ni Lei Shu Lanlot at tuwang-tuwa siya sa ibinigay ni Lei Shu at sabay sabi niya ang gandang bagay. At ito ay ang inspiradong puso ng kaluluwa. Malapit ko nang ma-upgrade ang aking talent level sa ikalawang antas at pagkatapos ay makakabalik na ako sa Sage Guild sa kabisera. At nagsalita si Lei Shu Lanlot at sinabihan niya si Allen nang willing ka lang bumalik ng ganito at napalingon si Allen at sabay sabi niya kay Lei Shu anong ang ibig mo sabihin sakit at ginawa ko na para lang makabalik sa kabisera sa lalong madaling panahon at huwag mo na akong isipin na tawagan pa ako. At biglang itinuro ni Lei Ziyu si Allen at sabay sabi hindi mo ba nais na maging isang tunay na malakas na tao? At kahit bumalik ka sa kabisera ay ang magagawa ng alchemy ng mababang pangalawang antas na banal na selyo at natatakot ako na mayroon ka lamang ng katayuan ng isang alchemist sa kabisera at walang ginagawa sa buhay mo. At sabay sabi ni Allen kalokohan kaya kung patuloy na maging mas malakas at sa anong paraan ay sirang dugo ng bituin. At sabay dagdag na sinabi ni Lei Shu sa loob ng 2 buwan ng iyong pamamalagi, maaari kitang i-upgrade sa ikatlong antas na yugto ng Holy Seal Stage. At sabay sabi ni Allen ano paano mo ito magagawa sa loob ng 2 buwan. At sabay dagdag pa sinabi ni Lei Ziyu ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon na maging aking tagapayo at hayaan mo akong magsagawa ng pagsubok sa pamamagitan ng labanan at alisin ang klase ng alipin. At kung ang isang kriminal ay inirerekomenda ng isang pangatlong antas o mas mataas na Seal Master ay magrekomenda ipasa ang pagsubok sa pagpapakita ng lakas at panalo upang maalis at palayain ang iyong alipi mula sa katayuan ng bilanggo at ang alipin ay bagamat napapailalim pa rin sa isang tiyak na antas ng kontrol ng nagpapatawad at nagrekomenda at mayroon silang halos ganap na kalayaan. At habang nanglalakad si Lei Ziyu at biglang siya napaabi ng kahit na may kapangyarihan ako, kung diretso akong tumakas at ang slave mark na ito na may magic ay magsisimula ng wanted na paghahanap. At mahihirapan akong makapasok at makalabas sa iba't ibang bayan, at madadami din ang ibang mga alipin. At ngayon kailangan kong mabilis na pagbutihin ang aking lakas ngunit ang pangunahing pagsasanay lamang ay hindi sapat at tuluyan na nga siyang nakapasok sa kanila pinagpapahingahan at tinawag siya ng isang alipin at pinagsabihan siya ng dahin na sugatan niya si Kodor at may malaking mangyayari. At sinabihan ni Lei Ziyu ang alipin ng ano ang malaking bagay na yun at kung gagawa ulit nila ng paggulo ay direkta ko silang papatayin. At pinagalitan ng alipin si Lei Ziyu at sinabihan ng nag-inaanod kayata.
At binaliwanag niya na kahit na hindi siya matalo ni Calder at ng iba pa at huwag mong kalimutan na may amo pa rin sila na si Taifeng Abdi ang pinuno ng Ying Iron Regiment at nakabalik na siya sa Grey Rock City, at iba siya sa Dabbler na si Calder ay nagsisilbi rin si Axie Adi bilang Military Academy Officer ng Grey Rock City at isa siyang tunay na walang awa na karakter at siguradong hindi kanya pababayaan. At ang sabi naman ni Lei Ziyu, opisyal ng akademya at ng militar, at sabay ngiti at sabi na kakawili-wili. At biglang siya tumayo at sabay sabi pagkatapos ay hayaan niya akong tulungan akong higit na mapabuti ang aking lakas at maging isang hakbang sa aking tagumpay. At napasabi na lang ang isang alipin ng baliw na ang batang ito na si Lei Ziyu. At sa lugar ng Grey Rock City Sage Guild at makikilala si Edward ng presidente ng Sage Guild ng Grey Rock City at ang Sage Guild Warlock 3rd Level Seal Master Hage. At ang pang-apat na antas ng Seal Master na si Finny Garcia at makikita na nagre-refine si Garcia at makikita din ang dalawang nanunood sa kanyang at pagkatapos ng ilan minutes at natapos na siya sa pag-refine at binakita niya ang kanyang natapos at bumalakpak ang dalawa at sabay sabi ni Edward napakaganda nito na maaari mong aktwal na pinuhin ang mga buto sa mga hugis na damo at ang galing. At sabay sabi din ni Hager ginamit ba ang fairy grass para gamutin ang underworld ng prinsesa? At binaliwanag ni Garcia ang fairy grass ay maaaring sumipsip ng tumor at i-convert at ito ay malamig na stranguria, at pagkatapos ay pagsamahin ito sa malalakas na positibong halamang sa gamot upang maalis ang malamig na strangurin at sa teorya, maaari nitong gamutin ang prinsesa at gayunpaman hindi pa ako nakakahanap ng angkop na material na panggamot at ang damo ng engkanto ay kailangang pagbutihin pa upang masipsip ng mabuti ang impyerno, at magtatagal ng ilang oras para sa mag-aral. At napaisip ang dalawang at sabay sabi ni Edward posible bang ibahin ang anyo ng sakit sa kasalukuyang walang paggamot na nagagawa at ang malamig na stranguria na maaaring gamutin. At sabay sabi ni Hager ito ay talagang isang eye-opener para sa akin. At napatawa si Garcia at nagpasalamat at sabay sinabi balita ko may research din si Mr. Hager sa Dark Alchemy at gusto kong humingi ng payo sa kanya at oo nga pala. May nakita akong alipin na pumunta sa guild mo kahapon at ang pangalan niya ay si Lei Ziyu at ano ang kanyang background. At sabay sabi din ni Edward alipin, at sabay sabi din ng Hager Lei Ziyu, parang pamilyar ang pangalan na ito. At sabay dagdag na sinabi ni Edward walang mga alipin sa guild at malamang mga alipin ng Panginoon ng lungsod iyon tama at na ang lalaniya na maaaring ang batang iyon mula sa pamilyang Lanlot. At nagulat si Garcia sa sinabi ni Edward at sabay sabi niya Lanlot di ba yun ang sikat na pamilya noon at sumang-ayon naman si Edward at sabay sabi oo apo siya ng dating pinakamalaking pamilya, ang First Blade Emperor at anak ng Great Sage at isa sa mga founder ng guild. Pagkatapos niyang maging alipin, lumipat siya sa Grey Rock City, bagamat napakayaman niya noon, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong alipin ngayon at hindi ko alam na nakapunta na pala siya sa Sage Guild. At sobrang saya ni Garcia sa kanyang narinig at sabay sabi niya anak siya ng henyong scientist na si Elena. At samagod naman si Edward ng oo. At dagdag pag nasabi na ang asawa ng dakilang sage ay ang henyong psychic. Interesado ba dito si Miss Garcia? At sabay sabi ni Garcia si Lady Elena ang dating pinakaiginagalang kong idolo. Nakilala ko siya minsan noong bata pa ako, noong panahong iyon at itinuring ko siyang layunin at gusto kong maging katulad niya. At naghinala din ako na siya ang maalamat na soul temperator. At sabay sabi ng dalawang di ko akalain na may side pala si Miss Garcia. No wonder sinulat niya yung kakaibang formula na yun at siya pala ang anak ni Lady Irina. At pagkalipas ng ilan minutes at napunta ang eksena kay Allen na kinakausap ang City Lord. At sabay sabi ng City Lord ang iyong panimulang punto ay mabuti, pero wag ka pa pumunta. At sabay sabi ni Allen sa tingin ko siya ay isang taong may talento at dapat bigyan siya ng pagkakataon si City Lord. At sabay sabi ng City Lord sa pagkakaalam ko, wala akong alam tungkol sa kanya. At biglang pumasok si Garcia at Warlock at tinawag ang City Lord at sabay sabi may gusto kaming itanong sa iyo. At agad naman napansin ng City Lord sila Garcia at sabay sabi ikaw pala ang dumating sa tamang oras at gusto kong humingi ng payo sa iyo at napalingon si Allen at nagsalita si Garcia nang hindi ba ito yung tiyuhin kanina. At sabay sinabi niya sa City Lord hayaan si Lei Ziyu Lanlot na magsagawa ng pagsubok sa pamamagitan ng labanan. At sabay sabi din ng City Lord oo, ito ang panukala ni Allen bilang taga-rekomenda.
Ngunit ang batang iyon na si Lanlot ay nagkasala ng pagtataksil at ang pinakamalubhang krimen sa imperyo at walang ganap na president para sa kaligtasan mula sa pagsubok. At ang sabi naman ni Allen bagamat walang president pero wala ring tahasang pagbabawal noon ko lang napagtanto na ang batang iyon pala ay isang Sealmaster at pinatawad na rin ng imperyo ang mga general ng kaaway, hanggat nananatili silang tapat sa imperyo sa hinaharap at sa palagay ko ay walang mali. At sabay sabi din ng City Lord ang sinabi ni Allen ay may katuturan, ngunit huwag tayong maging hindi makatwiran sa ngayon. At nagtataka ako kung ano ang iniisip nyo at biglang hindi sumang-ayon si Hager at natahimik si Allen at sabay dagdag pag sinabi ni Hager hindi tapan banggitin kung ang mga traitor ay maaaring patawarin at alam mo yan bilang rekomendasyon at kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na ito. At alam mo ang kahihinatnan ng pagiging isang taga-rekomenda at nagdulot ka ng gulo sa kabisera ng lungsod, ngunit gusto mo pa ring magdulot ng gulo dito. At nainis si Allen sa sinabi ni Hager at sabay sabi niya sa isip niya hinahabol na naman ako ng matandang si Hager at syempre alam ko ang kahihinatnan pero imposible at biglang niya naalala ang pinag-usapan nila ni Lei Ziyu at hayaan akong maging tagapagrekomenda, at ako ay matatali sa iyo at gumagawa ka ng pagtataksil, gusto mo ba akong saktan? At sabay sabi ni Lei Ziyu may katuturan ang pagiging isang taga-rekomenda para sa isang taksil na kriminal ay tiyak na isang mantsa sa iyong resume at ang haharapin ko sa kinabukasan ay hindi lamang pagsisiyasat at kung ako'y masangkot sa anumang gulo, mas lalo kang mapaparusahan. At ang mga tanikala lang yan ng mahihina, pag naging malakas ka, makikita mo kung gaano kalawak ang daan sa ilalim ng iyong mga paa. At tinakat niya si Allen at sabay sabi maaari mong irekomenda sa akin ang anumang antas ng Holy Sealmaster. Pero ako lang ang makakapagpalakas sa iyo. Allen, hayaan mo akong makita ang iyong kamalayan. At sabay sabi ni Allen noong mga oras na yun, parang kontrolado niya ang kalooban ko at siya ang dahilan kung bakit ayaw kong tumanggi. At biglang napahinga ang City Lord sa narinig niya at sabay sabi hindi ako makatanggi sa lahat ng sabihin na nating at siya ang nagpaayaw sa akin na tumanggi. At kung si Allen ang magiging rekomendasyon at kung gayon ang ating kabanata ay dapat ding managot at tinanong niya si Miss Garcia kung ano sa tingin mo. At napaisip si Garcia at sabay sabi ito ay mahusay at hindi madaling ipasa ang trial by duel at kung may ganitong lakas siya. Malamang hindi siya magiging alipin at kung kaya natin siyang mapagtagumpayan para maging fighting force ng Grey Rock City, naniniwala ako na titingnan ng hari ang City Lord sa ibang liwanag at gusto ko rin siyang makilala at biglang sumang-ayon ang City Lord sa sinabi ni Garcia at sabay sabi ng City Lord mahusay ang sinabi, Miss Garcia. Ito ang sagot na gusto ko at Ginoong Hager, ano ang ibig mong sabihin? At nagsalita si Hager at sabay sabi sa kasong ito, ang Sage Guild ay dapat ding maging responsable hanggang sa huli. At biglang siya tumayo at tinuro niya si Allen at sabay sabi mangyaring payagan akong magsilbi bilang tagasuri ng pagsubok na ito at magsagawa ng pagsubok sa pagsubok na may pinakamataas na intensity. Kung si Lei Ziyu Lanlot ay hindi pumasa sa assessment, si Allen, bilang nagrekomenda, ay dapat parusahan at inalis sa Guild of Sages magpakailanman at nagulat si Allen sa sinabi ni Hager at napasabi siya ng permanenteng pagtanggal ang matandang ito ay magpapakasaya ka sa akin di ba? At nag-usap ang City Lord at si Garcia at sabay sabi ni Garcia hindi ba ito medyo marami? At sabay sabi din ng City Lord sa katunayan, ngunit maaari rin itong ipakita na ang guild ay tumatagal ng isang responsableng saloobin sa bagay na ito. At hindi nagtagal nakapag-desisyon na ang City Lord at kinakabahan si Allen at sinabihan nga ng City Lord ang desisyon na hinahayaan ko ang alipin na si Lei Lanlot na magsagawa ng pagsubok sa pamamagitan ng labanan upang makakuha ng pagkakataon ng kaligtasan. Magkakaroon ng assessment sa competition ground sa loob ng 3 araw. At lumipat ang eksena kay Lei Lanlot na binubuhat ang 3 batong malalaki gamit ang kanyang banal na selyo at manghang-mangha ang mga nakakita. At napasabi si Lei Lanlot sa isip niya ng salamat sa breath potion ng dragon, mas makakagamit ako ng mas maraming energy-consuming combat skills, ngayon ang level ng aking combat skills ay na-upgrade na sa mababang kalidad at ang first level na Holy Seal combat skill, low-grade alchemy, low-grade psionics, low-grade hanggat nabawi ko ang aking kalayaan, ang aking rate ng paglago ay tataas pa.
At sa lugar ng Grey Rock City Shadow Iron Group Meeting House at sa loob makikita ang hanggal na deputy leader na kaluhod sa harap ng kanyang pinuno at pinapawisan at sabay sabi ng kanyang pinuno, ilang araw lang akong nawala at ang daming nangyari at napilayan si Philo at nasugatan ka at kalimutan mo na alipin pa ang kabilang partido. At ang pinuno at isang third level Holy Seal Master Taifeng Abdi, pinuno ng Shadow Iron Regiment. At sabay sabi din ng deputy leader, yung batang yun hindi ko alam kung anong gamot ang ininom niya pero hipon lang pala siya dati at biglang may holy seal. At pinatahimik siya ng pinuno at biglang tumayo ang pinuno na galit at sabay sabi, Calder, naisip ko na isinakripisyo ng iyong kapatid ang kanyang buhay para sa kabanata at ipinasa sa iyo ang kanyang posisyon bilang deputy captain dahil sa pagkakaibigan pero patuloy mong pinapatunayan na mali ang desisyon ko. At takot na sagot ni Calder, ako minaliit ko lang saglit ang kalaban at kapag gumaling ang sugat ko, papatayin ko ang batang iyon. Hinawakan ng pinuno ang ulo ni Calder at sabay sinabi, tanga, hindi pa rin malinaw sa sitwasyon mo na siya ang alipin ng Panginoon ng lungsod. At kung papatayin mo siya, paano ako makakasama sa Panginoon ng lungsod kung ikaw ay binugbog niya? Ito ay magiging walang kabuluhan at hindi ka dapat nasangkot sa problemang ito sa simula pa lang at nabalitaan ko rin na magkakaroon ng dual trial ang bata kamakailan para maibalik ang kanyang pagiging sibilyan. Kapag siya ay may legal na kalagayan, ito ay magiging mas mahirap. At sabay sabi ng hanggal, ano ang gagawin ko, hayaan mo na lang siya ng ganito at sinampal siya ng pinuno at sabay sabi, magiging isang pagpapala kung mayroon kang ikasampung bahagi ng kakayahan ng iyong kapatid. At humanap ng tulong sa ibang bansa para harapin siya at patayin siya ng mabilis at malinis bago siya pumasa sa pagsubok ng tunggalian at paano pa rin magugulo ang Shadow Iron Group sa hinaharap at sabay sabi ni Calder, ang pinuno ay talaga matalino. At napunta ang eksena kay Lei Shu Lanlot na naalala niya noon ang kanyang pagsasanay at sabay sabi niya, bakit tayo pinahihirapan ng ganoong pagsasanay at mas mahalaga ba ang karangalan kaysa pamilya? At sabay sabi naman ng tagapagturo, dahil taglay natin ang pangalan ng pamilyang Lanlot, kasalanan ang maging mahina at kung gusto mo akong itama, pagkatapos ay maging mas malakas kaysa sa akin at makikita si Lei Shu Lanlot na nakaupo at sabay sabi na naginip talaga ako tungkol sa nakaraan at ang bastos na si Riba. At bagamat minana ko ang mga kakayahan at karanasan ng aking pamilya ay hindi ko lubos na minana ang kanilang mga alaala at bakit si Riba, na labis na nagpahalaga sa karangalan, ay nagtaksil sa imperyo. At bigla sumigaw ang alipin ng hello, sino iyon, kailangang ayusin ang bodega at napalingon si Lei Shu Lanlot. Pumunta siya sa bodega at habang siya ay naglalakad ay may narinig siyang nagsasalita at sabay sabi, aking Diyos, ito ay masyadong mabigat. Ang isang mahinang babaeng katulad ko ay hindi makagalaw, hindi ko alam kung may makakatulong sa akin at napahinto si Lei Shu Lanlot sa nakita niyang babae at lumapit ang babae kay Lei Shu Lanlot para humingi ng tulong at hindi pinansin ni Lei Shu Lanlot ang babae at nagpanggap ang babae na natamba at sabay sabi, kasalanan ko lahat kung bakit ako nahihilo dahil masyado kong pinipilit ang sarili ko. At tinawag ninyan sinang gwapong lalaki, maaari mo ba akong tulungan? Pakiusap ko. At sabay sabi din ni Lei Shu Lanlot, hindi ka marunong mag-sorry kapag may nakabangga ka, at napasabi ang babae ng anong meron sa lalaking ito at wala nanggang nagawa si Lei Shu Lanlot kung hindi tulungan ang babae at habang inaayos din niya ang bato ay inabutan siya ng babae ng isang bote tubig at sabay sabi ng babae, gwapong lalaki. Ang galing mo at ang astig talaga na nakakagamit din siya ng holy skills at salamat sa iyong pagsusumikap at halika at uminom at kinuha naman ni Lei Shu Lanlot ang tubig at ininom niya pero biglang nahulog ang baso at nabasag at nahimete siya at natawa ang hanggal na babae. At sa Sage Guild makikita si Allen sa loob ng alchemy room na nang-re-refine at pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na siya sa pag-re-refine at sobrang saya niyang at sabay sabi, ang aking tagumpay sa alchemy ay umabot sa mababang antas at sa wakas nagtagumpay ako at gumagana talaga ang pamamaraan ng batang iyon na si Lei Shu at pinalakas ng Soul Heart ang aking perception, at pinataas ng Dragon Breath Potion ang aking kakayahan sa Holy Seal ng 20%. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng kakaiba at mahirap na formula, at makakamit ko ang isang antas ng pambihirang tagumpay sa isang pagkakataon. Napakagaling talaga ng batang yun sa isang bagay, sa ganitong paraan, ang pagiging kanyang taga-rekomenda ay isa ring tamang pagpipilian at ibinato ni Allen ang kanyang na-refine at sabay sabi, bakit ako pumayag sa kanya sa oras na yun, at talagang nagpunta upang banggitin ito sa Panginoon ng lungsod at sobrang nagsisi ako ngayon at hindi ba maganda kung bumalik na lang ako sa China.
At kakaiba kahit anong sabihin mo, hindi ko dapat tanggapin ito at ako ay naging isang rekomendasyon para sa pagtataksil, at maaaring hindi ako makabalik sa kabisera. At hindi mabuting tao ang batang iyon, nakatadhana siyang magkagulo at kung siya ay bumagsak sa pagsusulit ako ay ganap na mapapahamak at pakiramdam ng dissonance. At ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata ay isang psychic illusion na ibinato sa akin, na nakakaapekto sa aking kalooban ngayong nawala na ang epekto, ngayon ko lang napagtanto. At sa bar maririnig ang pinag-uusapan ng deputy leader at ng babae kanina at sabay sabi ng babae sa halip, ang layuning ito ay mas madali kaysa sa inaakala ko at sa nakikita kong napakabata pa niya, hindi ko kayang maging masyadong malupit at hilingin sa kanya na tumahimik. At sabay sabi din ng hanggal na pakamaawain mo talaga at sabay tawa at dagdag pag nasabi niya ayokong tanungin ang kakayahan sa negosyo ng Lightless One, pero gusto ko pa ring magtanong na kumpirma mo na ba ito patay na ba ang batang iyon na si Lei Shu? At sabay sabi din ng babae malapit nang kumalat ang mensahe mula sa Diyos ng kamatayan. At sabay sabi ni Calder magaling. Sulit ang perang ginastos ko. At oo nga pala, nakita mo ba yung batang lalaki na may dalang kutsilyo ninakawan niya ako? At sabay sabi din ng babae kutsilyo hindi. At epekto nangga ang lason sa alak sa hanggal na si Calder at Holy na ninya napagtanto na lason siya at natataranta ang dalawa hanggal sa likod niya at nagpanggap ang babae ng parang walang nangyari at tuluyan nga nawalan ng malay ang hanggal dahil sa lason. At bagong mangyari ang lahat at pabalik tayo kay Lei Ziyu na nahimatay kanina at sabay sabi ng babae bata, maaari kang uminom ng makamandag na tubig, ngunit ikaw ay isa pa ring seal master, napakadali. At ang maingat kong inihanda na mga makamandag na halamang gamot, kung walang antidote, pwede kitang patayin within 3 minutes. At bigla minulat ni Lei Ziyu Lanlot ang mata niya ng pulang-pula at natakot ang babae sa pula mata ni Lei Ziyu Lanlot. At sabay sabi ni Lei Shu Lanlot magaan at walang tunog ang kanyang mga hakbang nang hampasin niya ako, ang tubig na iniabot ay amoy makamandag na fireweed, at hindi masyadong maganda ang expression management ikaw na batang babae ay puno ng mga kapintasan at gusto mo pa ring saktan ang mga tao. Hindi ka naman seal master, di ba? At hindi ko inaasahan na gagawin nila ang napakagandang trabaho na tumukhang isang kahihiyan sa kanila kung hindi ko sila ibabalik sa paraan ng kanilang pagdating. At sinubsob ng dalawang hanggal ang babae sa mesa at sabay sabi ng hanggal na kasakay sa kabayo, nilason mo talaga ang ating deputy regiment at sabay sabi din ni Raby Beach, pagod ka ng mabuhay, paano ito mangyayari? At sabay sabi din ng babae paano ito mangyayari pakinggan mo ang paliwanag ko hindi ko ginawa ito. At makikita si Lei Shu Lanlot na naglalakad at sabay sabi niya ang psychic pupil technique ay talagang nakakaubos ng enerhiya na sandata, at pakiramdam ko ay pagod na pagod ako pagkatapos lamang ng isang paggamit at kailangan kong hilingin sa Xiaomi na tulungan akong gumawa ng 2 set ng pagsasanay sa mata. At may biglang tumawag sa kanyang sa likod niya at paglingon niya at nakita niya si Garcia na tumatawag sa kanyang at sabay sabi ni Garcia nagkita ulit tayo, pwede ba tayong mag-usap?